Good afternoon po. So, welcome po ang bawat isa dito sa GUCCL. Kamusta po kayo? Are you okay? Wag lang po okay, ha? So, can I ask you to bow your head? Close your eyes. Magyuko po tayo natin mga ulad, magpikit ng ating mga mata at tayo po ay manalangin. Magpasalamat po muna tayo sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Siya yung Diyos na patuloy nagbibigay sa atin ng lakas, physically, mentally, emotionally, at spiritually. So, siya yung Diyos na mapagmahal. Siya yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. Na sa kabila ng ating mga pagkukulang, ating mga kamalian, kahinaan, patuloy binibigyan niya tayo ng pag-asa sa araw-araw. Kaya marapat lang na pasalamatan natin siya. Lord God, our Father in heaven, we thank you so much, O God. Dahil napakabuti mo. Bagamat nagkukulang kami sa inyo, nariyan pa rin, patuloy na ginagabayan ninyo kami, tiniingatan at sinasamahan. Dahil ang gusto mo po, Lord, dahil kami ay lahat ay nasa piling ninyo. Lord, salamat po. Salamat po sa pagkakaloob niyo sa amin ng isang puso na kayo po ay aming sambahin, dakilain. Salamat, Banal na Espiritu, na kayo po yung kumikilos sa aming buhay. Kayo po yung nag-uudyok sa amin upang kami ay narito at at sambahin namin ang Panginoon Diyos. Salamat po for the grace, itong dakilang araw na ito, dakilang oras na ito, na kayo patuloy namin mapapurihan at maparangalan. At nagpapasalamat po ako, Lord, na patuloy binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magamit dito sa inyong ministeryo. Dalangin ko po sa inyo yung patuloy na pagbibigay sa akin ng physical strength at spiritual energy at clarity na maihayag po ang iyong salita ng buong linaw at buong kapayagan. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. This we pray in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. So, puri natin ng Diyos. I would like to declare this. Sama-sama nating i-declare. This is my Bible. Okay po. In the count of 3, let's declare this. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what to say I have. I can do what it say I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Good afternoon po muli sa ating lahat. Good afternoon. So, parang, good afternoon! Parang hindi kayo nangalian ah. So, ano po yung ating principle? Giving requires receiving. Ano po? Kapag may nagbibigay, tanggapin natin, pasalamatan natin.
Dahil kahit anong ganda, kahit anong buti ng ibibigay ko sa inyo, kung hindi nyo tinatanggap, hindi po ito mapapa sa inyo. Amen. Kaya po sabi sa John 3, verse 16, For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nakita po ba ninyo yung word na gave o give? Ano po? So, ibig sabihin, kung whoever believes, tinatanggap ba natin? Naniniwala ba tayo? Na si Jesus Christ ay ipinadala ng Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Are you awake? May kasama ba ako? Amen. So I really pray that your hunger for God and to know more about the Holy Spirit. So those who are hungry and thirsty will be satisfied. We are talking about the Holy Spirit. So kailangan po ituro natin itong Holy Spirit. Bakit po? Kasi pangkaraniwan po, we talk more about the Father, we talk more about the Son, pero we talk less about the Holy Spirit. The Holy Spirit, the givers of gifts. So there are 9 gifts of the Holy Spirit. So now there are all sorts of offices, ministries, activities of the Holy Spirit. But really, in 1 Corinthians chapter 12, tell us about the 9 manifestational gifts. What I mean when I say manifestational gift, it is when the Holy Spirit make Himself known. Nagmamanifest po siya. Where He manifests His presence and He does it through 9 charismatons. Through 9 grace gifts. What are these gifts? Why are these gifts meaning and purpose of this grace gift? So we will go on through this 1 Corinthians chapter 12 verse 1. So ito po yung tinuro din natin last week, Ipinagpapatuloy lang. This is part 2. So now, concerning spiritual gifts, sabi ito, brothers and sisters, I do not want you to be ignorant. So, ignorant. Now, look at me. For a moment, we don't want anyone calls us ignorant. Di po ba? Ayaw nating tawagin tayo na ignorante. But ignorant is not a demeaning and simply mean, I don't know. I don't have knowledge in that area. Yan lang naman po ibig sabihin ng ignorant. We will admit many of us concerning spiritual gifts. We don't know. We just don't have knowledge in that area. Siguro po, katulad ko ako, nung bata pa, nagdadasal ako, I pray, I go to church. Pero ignorante ako about the Holy Spirit. Kaya gusto kong namin bilang pastor, maituro po ito. We don't have the knowledge about the Holy Spirit. So other translation says uninformed. Hindi tayo na-inform. Meaning, hindi natin alam kasi hindi tayo tinuturuan concerning this. So as your pastor, I don't want you to be not informed about this. In 1 Corinthians chapter 12, verse 1, it begins with the word now concerning. 6 times Paul mentioned now concerning. So now, why would Paul mention that now concerning? Paul wrote to them and they write back to him with many questions.
So 6 times he wrote, now concerning, meaning about your questions. No? What is the situation of Corinth? Last week, last Sunday, and mention natin ito. Corinth was a sinful city. It was not a Jewish city, it was a Gentile city. Corinth was where many Greek gods. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, Aphrodite, isa po ito sa Diyos nila. The goddess of love was there. As the matter of fact, they had a temple built for her. And they have temple prostitutes. They had a term, a Corinthian girls for 100 years was used to refer for the prostitute. Ano po? Nagkaroon po yan sa dictionary, sa Webster. Nagkaroon po yung isang bansa na ang meaning ay prostitute. Hindi ko na po babanggitin. Ano po? Kasi inalis po yun. Nagpetition po yung bansang yon. Ay inalis po yun sa dictionary na yung bansa nila, ang kahulugan ay prostitute. So, maraming beses po ako nakarating sa bansang yon at nangaral din ako sa kanila. No? Maging doon sa mga babae na yon. Maraming babae doon na pangaralan ko rin. So this was the city that was very bondage in two things. Ito pong Corinth. Sex and money. No? Have you known of other cities today or culture, maybe where we are living, saan tayo, saan tayo nakatira ngayon, maring may mga ganito. No? Yung Mabini in Manila, yung Olongapo. Ano po? Noong una po, ganon. So, maswerte na nagkaroon po tayo ng mayor sa Manila na pinalis niya itong mga pinasara niya. Itong mga establishment na ito. Dahil sikat po ito. No? Alas 3 pa lang ng hapon, nandiyan na, nagkalat na sila. Main road sa kalye po. No? At that time, ako po ay nag-a-apply. Ang company ko po ay nandiyan sa Mabini, nag-o-office. So, and here is saying to them, you really need to understand. You need to understand the ministry of the Holy Spirit. Kailangan po manawaan natin. No? Kung anong ministeryo ng Banal na Espiritu. Because that will greatly help you to overcome the stronghold in that city you live or the place you live. Na po. Meron po ministry ang Holy Spirit. No? Kumisan, baka may lugar natin, okay, hindi naman tungkol about sa prostitution, but may mga bagay, no? Maaring nandyan sa lugar natin kung ano-ano mga bisyo na kailangan mapagtagumpayan natin. Ano po? And the Holy Spirit, ang nami-ministry po dyan. Ang Holy Spirit. No? So, nagkaroon po ng groupings, groupings or categories of these 9 grace gifts. No? The discerning gift. So, 3 discerning gifts, which we have gone through last week. No? Discerning gift, ibig sabihin, perceiving gifts. Ay yung number 2, declarative gifts. No? Ibig sabihin, proclaiming gifts. So, yung pangatlo, dynamic gifts. No? Ibig sabihin, power gifts. So, may kanya-kanya po sila. May 3 po na gifts ang bawat isa sa ito. Yung discerning, declarative, and dynamic. Na po. So, mula po sa discerning, number 1, the word of knowledge. No? It is to know something specific without having learned it by natural means. Ano po? So, hindi po ito na pag-aaralan sa eskwelahan. Ano po? Hindi po ito na pag-aaralan sa eskwelahan. Itong word of knowledge. So, talk about the past, current. No? Even Elijah, di niya alam, marami pang propeta sa panahon niya at hindi siya nag-iisa. Oh. Sa panahon ni Elijah, mayroong school of prophet.
So Jesus know the story of a woman on the well. No, nabanggit natin yung babae sa balon. Ano sabi ni Jesus doon? Umuwi ka at sabihin mo sa asawa mo. Sabi niya, wala po akong asawa. Yes, tama ka, wala kang asawa. Dahil yung kinakasama mo ngayon at yung 5 mong kinakasama at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So ano ibig sabihin nun? Puro live-in lang. No? So yun po. At yung pangalawa, the discerning spirit, it means to be made aware of presence of a demonic or opposing spirit. Na po? So, kind of spirit, divine, demonic, human. Di ba? Alam ni Jesus yung halik ni Judas, alam ni Jesus yung halik ni John, kung ano ang ibig sabihin. So, napakahalaga po na meron tayong maangkin natin itong discerning spirit para hindi tayo mabudol-budol. Ano po, hindi po yun nalapit. Kung mataas ang spiritual level natin, hindi sila po lumalapit sa atin. No? Number 3, the word of wisdom is a divine answer or solution for a particular event. Ano po? Talk about the future, something that is yet to come. Yan po yun. No? The gift where the prophets flow. So yan po yun, yung word of wisdom. Kaya po, nakukuha din natin yan, where we get this, focus on the value of prayer. Kailangan po, pinapahalagan din natin yung pananalangin. Dahil sabi nga po, everything you value, you give time. No? It's not an issue of time, but of priority. Maaari sabi mo, ay, wala akong panahon manalangin. Pero kapatid, baka siguro kung nasa ICU ka na, kahit hindi ka makapagsalita, yung isip mo nananalangin. O kung may sakit ka na, o kung nakakaharap ka sa mga problema, kaya nga, focus on the value of prayer. Everything you value, you give time. No, hindi po panahon. Yung priority natin. Ano ba yung priority ng katabi mo? Declarative gifts, meaning to declare, we can also call it proclaiming gifts. So, dinideclare mo. Hindi po yan nasa isip lang, sinasabi. All of this has to do with speaking. So let's get to prophecy. Different kind of tongue. Interpretation of tongue. It has to do with speaking. Sinasabi po yan, binibigkas. So here's the first one. The gift of prophecy, a message or a word of instruction, encouragement from God through a person to a person or persons. No? Yung prophecy po, yan po ay mensahe, yan po ay salita, yan po ay instruction. Yan po ay encouragement na nagmumula sa Diyos patungo sa tao at sa mga tao. Now I want to understand that all of these gifts are ministering and serving to the people for the common good. Ibig sabihin ng common good, sa ikabubuti ng lahat. Sa ikabubuti ng marami. For everyone can prophesy in turn, so that everyone can be instructed, learn, and everyone can be encouraged. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 31.
to instruction, to encourage. No, but the person who prophesies speak to people for their upbuilding. No? Para may taas, para may encourage and comfort. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. All of these gifts are to minister people. Lahat po ng grace gift nito ay para makapagministero sa mga tao. Fortunately, about this gift of prophecy is misuse. Minsan po, namamali. They want just to back up or support their opinion. No? And want something to change, and so they say, the Lord told me. Hindi po. Or thus says the Lord. Jeremiah in Old Testament really warning about using the Lord name when the Lord does not spoken. Sabi nga, don't mention His name in vain. The God whom we serve is an encourager and not disencourager. Not discourager. So prophecy is a word from the Lord to encourage. What is the word to encourage? Courage is to strengthen, to make strong, and means to put in courage. To discourage means to take out courage. I want to explain this gift a little more in relation to the other gifts, so we move on. All of us can prophesy, and you have to keep in mind that it is all to strengthen other person. God wants to encourage people through you. Diyan sa katabi mo. No? So, number 2, the gift of tongues, or kind of tongues, it is a message or a word from God in language unknown to the person through whom the message comes. So, ganun po pala, no? It is a message or a word from God in language na hindi napapansin, na hindi alam, no? Hindi pa alam ng tao na nagpahayag nito. Because of the Holy Spirit. No? Now we will talk about this more or sa mga leadership empowerment po. No? Yung face-to-face, yung prayer time. No? There is a difference between the gift of tongues and praying in tongues. Iba po yung iba po yung gift of tongues and prayer in tongues. Prayer in another kind of tongue is speaking to God. No? Kapag nananalangin po in tongues, ang kinakausap po ay Diyos. No? So, in 1 Corinthians chapter 12 is teaching us giving message or word from God in kind of tongues, no, to someone else. God is speaking through us to some, but praying in a prayer language is speaking to God. For he who makes us, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2, for he who make use of tongue is not talking to man, but to God. No, kapag nagsasalita tayo sa pamamagitan ng dila, no, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Because no one has the sense of what he is saying. Walang nakaka-get sa kanya kung anong ibig niya sabihin. But in the Spirit, he is talking of secret things. Remember that Paul was answering the question why they asked, and Paul give them instruction about gifts of the Holy Spirit to set an order. No? Mayroong nagkakagulo sila. Paano gagamitin ang mga gift na ito? No? If then the church has come together, sabi niya, nagkakatipon, and all are using tongues,
and there comes in men without knowledge or faith, will they not say that you are unbalanced? Sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 23, if therefore the whole church comes together and all speak in tongues, and outsider or unbelievers enter, will they not say that you are out of your mind? No? So, di ba, baka pag meron tayong first timer, tapos nagkakaroon tayo ng tongue speaking, no, anong sasabihin nila? No, may sira yata yun. Hindi yata church yung napuntahan ko. No? Kaya po, Paul is not minimizing speaking in tongue. Hindi po minimize ni Apostol Pablo ang pagsasalita, no, na dila. What he is telling them is put order in the gathering. No? Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. So, ang Diyos daw, hindi siya author ng confusion. Kaya, ang sinasabi lang ni Apostol Paul, kailangan in order. Kung merong nag-speaking, tongue speaking, kailangan meron din nagpapaliwanag. No? Kasi po, talagang sasabihin ng mga first-timer, ano ba ito? Church ba yung napuntahan ko o mental? Di ba? Kahit ako po, no, nagtataka ako, bakit meron na gano'n, nakakapagsalita ng gano'n, puro dila lang, dalalalala, no? So, the Bible is giving us the guideline in public worship. Dapat may order. Na po, kung merong nagtatang speaking, kailangan meron nagpapaliwanag. Kasi kung walang magpapaliwanag, mapagsasabihan talaga tayo na may tama tayo. No? So, number 3, interpretation of tongues. No? Ito po is understanding and expressing the thought or the intent of the message or word in tongues. So this manifestation, when someone gives a message or word in tongues, you can know the message or word coming from the Holy Spirit. You understand that the thought or the intent. Kailangan alam natin kung ano yung ibig sabihin at kung ano yung intention. Kaya po, sabi, now I wish that all of you, sabi ni Apostle Paul, could speak in other language. Yung question, who wrote that? Now you might answer, Paul penned it, but the Holy Spirit wrote this. No? Ang Bible po, si Apostol po, nagsulat ng mga New Testament books. Ano po? It is guided by the Holy Spirit. No, hindi po ito sinulat niya sa ganang-ganyang kaisipan, sa ganang-kanyang kaalaman. No. Kaya sabi niya, I wish all of you speak in tongues. That's pretty amazing statement. No? Okay, even you may say Paul wrote that he is the greatest apostle. No, siya pa rin yung greatest apostle who ever lived. Said, when I pray, sabi niya, I pray in tongues more than all of you. Yan ang sabi niya, no? So, I pray in tongues more than all of you and can read that on our next session. But, sabi niya, especially that you could prophesy, the person who prophesies is more important than the person who speaks in other language. Unless she interprets it so that the church may be built up. So, ibig sabihin, hindi sa higit yung nagpo-prophesy, no? Kaysa doon na nag-i-speak in tongue. Parehas lang ang level nila, parehas ang kategorya nila. Kaya lang, sabi niya, unless na mayroong magpapaliwanag.
So I hear this explanation many times. No, he who is speak prophecy is great than who is speak in tongues. But they don't read the rest. Dahil sabi dito, unless, sabi ni Apostle Paul. Paul nullifies, invalidate the explanation. Prophecy is greater than the speaking in tongue, meaning he placed speaking in tongue at the level of prophecy unless nga, the word greater here does not mean it is above. No? Unless. Kaya magka-level lang yon, speaking in tongue at yung nagpo-propesya. So, kung mayroon nagpapaliwanag, it means it brings more benefit to people. So, there is no interpretation again in public gathering. So, it is in the same. Now, let me explain to you more about the speaking in tongue and with prophecy as well. What many people think the hardest thing in the declarative gift. So, proclaiming gift. What message or word from God should I speak to encourage others? No? Will it straighten them or discourage them? It's actually the easiest thing. No? And what many people think is the easiest thing about speaking in tongue or prophecy is the hardest. Kasi po parang madaling magsalita kaysa makinig. Di po ba? Kapag nakikinig tayo, kung minsan inaantok tayo, pero kung nagsasalita ka, di ba, gising ka. So meaning, most people think the hardest thing is hearing God. Yan po talaga, no? Pakinggan yung Diyos. And the easiest thing is just said, magsalita. What God says, listen to me, actually it is the opposite. The easiest thing is hearing God. Di ba mas madaling makinig? Di ba sabi nga sa John chapter 10, verse 27, ito yung sabi ni Jesus Christ, my sheep hear my voice, and I know them. And they follow me. So, yung mga tupa ng Panginoong Kristo ay pinapakinggan yung kanyang boses. At kilala niya sila. At sinusunod niya siya. At sumusunod sila sa kanya. So, the hardest thing is to say to where it encourage the person he can learn the instruction with the fruit of the Holy Spirit. So, mahirap po, no? Mas mahirap. Madali ang makinig. No? Kapag nakikinig ka, nakakatulog ka pa. Oh. Sabi, ano yung fruit of Holy Spirit? Love, peace, gentleness, self-control, and so on. Interpretation, it does not say translation. No? Kapag meron nag-i-interpret, iba po yung nagta-translate. No? Iba po yung nagta-translate. Have you ever heard the short speaking of tongue and long interpretation? And a long tongue and short interpretation? Many people nullify them. No? This long tongue, short interpretation, and this is short tongue and long interpretation. Now remember, this is not translation. No? Tulad po, no, sa halimbawa natin, si Pastor Jorge, ini-interpret niya kung ano yung sinasabi ni Pastor Cesar Castellano. So, he does get the intent, not necessarily the literally word for word. No? Kasi, Spanish speaking, si Pastor Cesar, at tinatranslate naman, at sinasabi naman ni Pastor Jorge yung ibig sabihin. Yung intention ni Pastor Cesar ay sinasabi naman ni Pastor Jorge. No? Hindi po yung word by word. Ganoon po siya mag-translate. No? Hindi word. Kung ano yung intention.
He does get the intent, not necessarily the literally word for word of Pastor Cesar, but the intent and thought of what Pastor Cesar is saying. Yun po yung sinasabi niya, yun yung pinapaliwanag niya. No? So, interpretation is saying the thought and intent of what God is saying. Yun po yung interpretation. No? Yung translation, word for word. No? Katulad po, di ba, sa cellphone ngayon, meron translation. Pag pinid nyo yung English, gusto nyo Tagalog, lalabas na yung Tagalog. So let's go to dynamic gifts. Ibig sabihin nito, yung power gifts. Una po, courageous faith, gift of healing, work of miracles. So, number 1, courageous faith, a supernatural impartation of belief and confidence for a specific situation. So, a person receives a miracle without doing anything. Tayo po, lahat tayo may faith. No? Lahat tayo may faith. Pero yung courageous faith na sinasabi, yung pong faith na dumaan man tayo sa mga problema, dumaan man tayo sa anong bagay nangyari sa buhay natin, mga hindi ka nais-nais, no? Na pangyayari sa buhay natin, nandun pa rin yung pananampalataya natin. No. Yung faith lang, kapag dumaan na tayo sa mga problema, nawawala po yung faith. Di po ba? Yun ang ibig sabihin. Kaya yung courageous faith, yan po, kahit dumaan yan sa apoy, kahit dumaan yan sa baha, nandyan pa rin yung faith niya. Katulad ng mga naunang apostol, ano po, patay kung patay. No? Hatiin ang katawan nila, okay lang. Yun ang tinatawag na courageous faith. Yung faith lang, mababaw yon. So, how many times you got bad report or bad news? No, ilang beses na kayo nakatanggap ng hindi magandang pangyayari, mga hindi magandang balita. And all of a sudden, you just peace, no? Payapa ka pa rin, panatag ka pa rin. And you have a supernatural confidence. It will be okay. No? Laging ganoon lang. What about your wayward child? Mga trabaho mo, the Holy Spirit can give you a courageous faith. Kailangan po, no? Ano man yung nangyayari, may na balita, masamang pangyayari sa buhay natin, nandoon pa rin yung faith natin. No? So yun natawag na, meron tayong super confidence, supernatural confidence. Ito yung courageous faith. No? Sabi nga, hindi ka lang magsisimba kapag umuulan na ng apoy, hindi ka lang magsisimba kapag biyak na yung lupa. No? Kung ulan lang, kung mababasa ka lang, nandoon ka pa rin, nandito ka pa rin. Amen. That is courageous faith. No? The Holy Spirit can give you a courageous faith. No? Example natin yung si Pastor Dave, no? Inimbitahan siya ni Rick Warren para umatin doon sa papunta ng US, no? On that day, nagkasakit yung anak niya na parang ayaw niyang iwan. Kasi nga, di ba, normal sa atin yun eh. Alis ka, may sakit ang anak mo. Di ba, marami, gano'n sa atin eh, normal yon, di ba? Alis ka, may sakit ang anak mo. Sabi ni Pastor Abet, sige, umalis ka na. Hindi ka naman doktor eh. Hindi naman ikaw magpapagaling eh. Di ba? Oh. Sino magpapagaling? Si Lord. Ang mahalaga, sumunod ka. Si Rick Warren, alam niyo siya yung sumulat ng, siya yung may author ng purpose-driven. No? So, pinatin siya ng conference doon. So, umalis siya, gumaling naman yung anak niya. So, yun ang sasabi, courageous faith. Meron kang pananampalataya. Number 2, gift of healing. Gift of healing are supernatural endowment, bagang malaking ability of divine health.
No? Now, this is not what we think. That one person, a superstar, has own gift of healing. And if you are sick, you go to get to that person. Alam po ninyo, Holy Spirit is the giver of this gift, including the gift of healing. Kaya po, Holy Spirit is the giver. Ano ang turo natin? Each one can have this. Lahat ng gift na ito, ang bawat sa atin, pwedeng tanggapin ito. When you need the Holy Spirit, He can impart to you the gift of healing. When you need, it is in the plural, because He does it more than once, and He does it in one person. No? Ginagawa po niyan. Ako po nakaranas ng healing. No? Noong 2010, ako po ay pinasasakay sa barko at hindi po ako nakaalis dahil meron akong kidney stone. Pero gusto ko rin makati ng national conference ng G12. That is, yun ang kauna-unahang conference na aatinan namin nang i-adapt namin ang G12 dito sa GOCCL. Na po. At hindi ako nakaalis dahil nagkaroon ako ng kidney stone. Pero hindi ako malungkot dahil sabi ko, makaka-attend ako ng conference. Na po. At doon, mga 3 seconds, nag-start yung worship song, may parang kumalbit lang sa tagiliran ko. Na po. Hindi ko rin pansin, wala akong alam. Pero nang pumunta ako sa doktor, nagpa-check up ako, wala na yung kidney stone ko. No, parang may gumanon lang, bahagya. Napatingin lang ako sa katabi ko dahil kilala ko rin yung pastor, yung kasama ko. No? At magpa-check up ako, wala na yung kidney stone ko. At 3 bagay ang ginawa sa akin ng Diyos doon. Binigyan niya ako ng kidney stone, nakatin ako ng conference. No? At yung barko, yung papalitan ko ay kidney stone din ang problema niya. No? At yung barko, nasasampahan ko ay nadali ng tsunami diyan sa Japan. O nagkaroon po ng sira ang barko. No? Hindi ako nakadanas ng tsunami, hindi ako na-trauma. Kasi po lahat ng crew, yung buong crew ng barko na yon ay pinalitan din namin. Ako rin ang pumalit. So, hindi pinadanas sa akin ni Lord yung trauma at yung tsunami. Yung barko, dinala namin sa repair yard. Pinagawa namin. Amen. Kita nyo, kapag tayo, inuuna natin si Lord, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabi niya. Inuna natin si Lord, hindi tayo nag-alala. No? Kaya, gagawin ni Lord ang lahat ng bagay. Ipagkakalob niya yung kailangan natin para sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po, sabi ko talagang ang buti ni Lord. Ginawa niya ang lahat ng bagay. No? Ay, yung mga kasama ko, yung mga kasabay ko nag-medical, may mga kidney stone, na shockwave, hindi nagbago yung kanilang mga kidney stone. Lahat sila nandoon pa rin yung kidney stone nila. Ako wala na. Hindi rin umihi, hindi rin lumabas sa ihi. Ano po? Fair to say. Talagang lumabas, nawala, kusa. So kaya po, gagawin ni Lord ang lahat ng bagay. At ito nga po, tatanggapin natin ang lahat ng gift na ito na ibinibigay ng Holy Spirit. Kaya lang po, ito yung depende sa ating faith. Depende sa ating paniniwala. Depende sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Psalms 103 verse 2 and 3, sabi dito, ito, bless the Lord, O my soul,
and forget not all His benefits, who forgives all of your iniquity, who heals all your diseases. So who among believe that God can heal all your sickness? Sino po? Yung naniniwala na ang ating karamdaman ay pagagalingin ng Diyos. So, kita nyo, pagtaas lang ng kamay, nagda-doubt na kayo. Paano tayo pagagalingin ng Diyos? Pagtataas lang ng kamay. If God can forgive my sin, sabi nga, why can't I not believe Him for healing of all sickness? Ginawa niyang patawarin ang aking mga kasalanan, bakit hindi ako maniniwala na kaya niyang pagalingin ang aking karamdaman? Amen. I hope naunawaan natin ang mensaheng ito. Kaya po hindi na natin dapat, punta tayo doon kay pastor, magaling mag-pray yun. Meron siyang gift of healing. Hindi po. Lahat po tayo, yung sarili nating karamdaman, kaya nating pagalingin. Lahat po tayo. Working of miracles, a divine intervention that alters our circumstances. Tulad nga po na nakwento ko sa inyo, talagang kung ang intensyon, makaalis ako, nakaalis ako. Pero iniba ni Lord. Niloob niya, makaatin ako ng conference. Niloob niya na hindi ako dumanas ng tsunami. Niloob niya na hindi ako matrauma. I believe that every one of you have experienced miracle. Bawat isa sa atin meron. Going in different ways, going in an intersection, Maari sa kalye, muntik na. Di ba? Ako po, nakatawid ako sa kalye na may mabilis na sasakyan na dumarating. Hindi ko napansin. Tumingin naman ako, kaliwat kanan, pagtawid ko, may dumarating na sasakyan. Muntik na. Mga miracle. Ano ba? Muntik na. Pas, binilisan ko yung takbo. Pagtawid ko sa kalye. So, yung mga muntik na. Minsan, nagtatrabaho ako, muntik na. Bumaksak yung bakal sa Muntik na. Minsan, nagtatrabaho kami, muntik na yung kasama ko. Bumaksak yung bakal dito sa mukha niya. Sa pagitan ng paa niya, bumaksak. Muntik na. There's miracle. Bakit nakaligtas? Na-aksidente ako sa Rose Boulevard. Nakamotor ako. Muntik na. Gas-gas lang ang inabot ko. Kung hindi nag-stop yung likod ko, yung sa likuran ko, kung hindi nag-stop yung stoplight, nadaanan ako ng mga sasakyan. Muntik na. So, ibig sabihin, meron lang talagang gagawin si Lord sa buhay natin. So, nakita natin, maraming himala, maraming milagro. Nakaligtas ako. Muntik na. Si Pastor Jay, alam po ninyo, nung maagang gumising po yan, nag-aaral po yan ng nursing sa San Juan de Dios. Hindi po siya nagising na maaga. Tanghali na siya magising So, hindi naman ako nagalit. Kasi pagod siya Kasi kung umuwi, gabi na, hindi ko malaman kung sa pag-aaral, kung sa school galing, o baka galing na kila Miss Ann, sa Imus. Kaya masyadong gabi na kung umuwi. Papasok siya ng umaga, mga alas 4, gumigising na yan So, muntik na. Buti na lang, tinanghali siya ng gising. Hindi nyo narinig yon, mga bata pa kayo, nagkaroon ng banggaan sa coastal. Yung truck ng gasolina, ng fuel,
Nabangga ang saulog, nabangga ang mga jeep, nasunog. Sabi ko, muntik na. Baka doon siya sa saulog nakasakay, kung nagising siya ng maaga, muntik na. So may mga milagro, may ginagawang himala ang Diyos sa buhay natin na hindi natin napapansin. No? So, nakakaranas tayo ng miracle na ito. So, tapusin po natin ang mensaheng ito. Tunghayan po natin yung John 16 verse 7. Sabi dito, "Let me assure you, it is better for you that I go away. I say this because when I go away, I will send the helper to you. But if I did not go, the helper will not come." Alam po ninyo, what Jesus is saying here, you need to say goodbye to me, and I am about to leave. No? Yun ang parang ibig sabihin. I've been with you for 3.5 years. You need to say goodbye, and you need to say welcome to someone else. Because from now on, He will come and stay with you forever. So I use this analogy, no? I am not saying goodbye to Jesus, but I do think that there are a lot of Christians who need to welcome the Holy Spirit. Yun po isang napakahalaga. Dahil hindi itinuturo, madalang nating marinig ang tungkol sa banal na Espiritu. Lagi nating narinig, God the Father, God the Son, ang Holy Spirit, kakaunti. So dapat nating malaman na ang banal na Espiritu ang kasama natin. Dahil siya yung isinugo ng Ama, na siya yung ating helper. Siya yung katulong natin. Siya yung magbibigay ng lahat ng ating kailangan. Siya yung magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Kaya nga po napakaganda na si Jesus ay umakyat sa langit at ipinadala yung Holy Spirit. Si Jesus pumunta sa langit para tayo ipaghanda. Sabi niya, "In my Father's house, there are plenty of rooms. I will prepare for you." Kaya po napakahalaga na umakyat si Jesus Christ dahil siya yung naghahanda ng ating tirahan. At pinadala ang Holy Spirit para tayo naman ay samahan. Tulungan, gabayan, ipagtanggol, ingatan. So napakalaga po ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dahil siya na po yung isinugo ng Ama, na kung ano yung narinig, kung ano yung sinasabi ng Ama ay ginagawa ng banal na Espiritu. Napakatagal po, hindi natin na-recognize ang Holy Spirit pala ay ini-ignore natin. Nagiging ignorante kaya tayo. Hindi po ba? Kahit ako, I am prayerful. Madasalin ako. Pero wala akong alam. Ang Ama at ang Anak lang ang nababanggit ko lagi. At ang Holy Spirit, nasa huli na. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, yun lang. Doon lang nabanggit ang Holy Spirit. Kaya po itinuturo natin ito. Ang Holy Spirit po ay kasama natin. Nasa atin. Once we believe Jesus Christ was sent by the Father, who died for us, cleansed by the blood of Jesus, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo. At binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. At isinugo ang banal na Espiritu para tayo ay samahan. Ingatan, pagkalooban ng lahat nating kailangan. Inuulit-ulit ko po. Na ang banal na Espiritu ay napakahalaga sa atin. Lahat sila ay mahalaga. Pero dapat nating recognize, i-acknowledge,
na siya yung kasama natin sa araw-araw. Kaya po ako noon pa, sabi ko, pag meron nagkakaroon ng argumento sa inyong family, kaibigan, sa trabaho, mag-post kayo for 5 seconds and call the Holy Spirit. Papayapa po ang kalagayan. Mawala po yung kaguluhan. Dahil ang banal na Espiritu, kapag nire-recognize natin, kikilos siya. Magmamanifesto siya. Pero kung di natin nire-recognize, hindi siya magmamanifesto. Naunawan po natin? Kaya po napakalaga ng topic natin ito. I hope naunawa natin. Did we get the message? Wala po akong ibang itinuturo sa inyo, kundi maunawaan natin, recognize natin ang Holy Spirit kasama natin sa lahat ng sandali. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya any moment, tawagin natin siya. Andyan siya, kasama natin. Hindi siya nawawala sa atin. Maaring tayo nagkakasala, pero hindi siya nakukontaminate. Hindi siya nakukontaminate. Hindi siya naahawa sa ating kasalanan. Apo, can I ask you to bow your head? Close your eyes. So ito po ang ating gagawin. By faith, we receive and welcome the Holy Spirit. At pwede kaya na every time na mag-worship tayo, we intentionally receive the Holy Spirit. Sa pagpunta natin sa simbahan o sa ating pananalangin. Yung intention natin ay papurihan na natin ang banal na Espiritu. Our Father in heaven, thank you for sending Jesus Christ, your one and only Son. And thank you for sending the Holy Spirit. And today, we are saying, welcome, Holy Spirit. Welcome the gifts. Welcome the things that you have given to us. And now, as we bow our head today, I ask you to welcome the Holy Spirit. Anyayahan po natin. We can do it in prayer, by faith. Lord, you are givers and you require receiver. Ngayon po, sino ang makapagsasabi sa banal na Espiritu na you are welcome in this place? You are welcome in my heart. Sige po. You are welcome in my spirit. Sige po, have a gesture in your hand that you are receiving. Walang pilitan. Dahil ang Holy Spirit is gentle, hindi siya namimilit. I would like you to receive and say, Heavenly Father, we open our palms as a gesture of understanding clearly that giving requires receiving. Bukas po ang aking mga palad. Ito po ang aking buhay sa araw nito. Salamat po. Today I receive the ministry, the service, the gift, the power, the presence of the person of the Holy Spirit. Holy Spirit, I receive you today in full. Thank you. Beginning today, make me the person you want me to be. Sige po, ilagay po natin yung ating mga kamay sa ating dibdib. Lord, thank you. And the Holy Spirit for being with me today. Thank you
Thank you, thank you, thank you. Thank you, Heavenly Father. You seal, you gave, you send, you gave, that we may use it to bless others. Your true purpose in our lives. And we recognize one God, one Lord, one Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give applause to the Lord.